Sa totoo lang, hindi nila kayang sirain si VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit hindi nila kayang sirain si VP Sara Duterte? Isa dyan, number one, puro lang kasinungalingan at pagbibintang yung mga ginagawa nila laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, number one po talaga yan, kaya hindi nila kayang sirain o pabagsakin ang Vice Presidente. Dahil lahat ng mga ginagawa nila, pagpupukol nila kay Vice President Sara Duterte ay puro lamang kasinungalingan, puro lamang pagbibintang. Kaya yung paninira nila para kay Vice President Sara Duterte ay wala pong epekto yan dahil hindi po pinapaniwalaan ng taong bayan. Kitang-kita po yan ng taong bayan yung mga ginagawa nila kasinungalingan, mga pagbibintang, paninira para kay Vice President Sara Duterte. Walang effect po yan o walang epekto po yan para sa taong bayan na naniniwala na ang Vice Presidente ay totoong naglilingkod at tapat sa kanyang katungkulan, nagmamahal sa bayan. Kaya alam nyo kung bakit sinisiraan talaga si VP Sara Duterte o pilit nilang babagsakin ang Vice Presidente. Dahil ang Vice Presidente po, hindi po nila kayang bayaran ng pera. Yan po ang isa sa mga dahilan. Hindi nila kayang arigluhin ang Vice Presidente. Yan din ang mga dahilan kung bakit ayaw nila sa Vice Presidente. Dahil hindi nila kayang bayaran ng pera yan. At alam nila, kapag si VP Sara Duterte po ang maupo bilang susunod na Pangulo, may paglalagyan ang mga taong gumagawa ng katiwalian sa ating gobyerno. Katiwalian sa kanilang panunungkulan. Yan. At saka alam nila, si VP Sara Duterte po talaga, hindi yan makukuha sa mga pambubula, mga paawa-ipik dyan, hindi nila makukuha yan. Hindi nila makukuha yan. Kaya yung mga ginagawa nila dyan, puro lang yung paninira. Pero ang problema, hindi nila nasisira ang Vice Presidente. Kahit yung UKTA na yan sinasabi, yung research na survey ng UKTA, wala yan. Hindi pinapaniwalaan ng taong bayan. Alam po natin, pag yung UKTA naglabas ng survey kuno, alam na po natin si VP Sara Duterte, binababa nila yan. Binababa po talaga nila palagi yan. Kahit balikan nyo po yung mga survey nila ng mga nakaraan pa, lagi nila yan binababa si VP Sara Duterte. Kahit anong gawin nila, hindi po nila mababali ang mga paniniwala ng karamihan ng sambayanang Pilipino na si VP Sara Duterte po ay isang totoong naglilingkod at tapat sa kanyang serbisyo. Lalong-lalo na nakikita po nila na talagang si VP Sara Duterte ay mahal ng taong bayan. Hindi po talaga nila yan mapabagsak ang Vice Presidente. Kahit anong gawin nila, hindi po talaga. At alam nyo po kung ano ang mangyayari dyan. Yung ginagawa nila para sirain si VP Sara Duterte at pabagsakin nila ang Vice Presidente, kabaliktaran ang mangyayari dyan. Tandaan ito, kabaliktaran. Yung mga tao ngayon panay ang sigaw, panay ang pa-interview dyan, panay ang harap sa camera para sa social media, tingnan nyo yan. Darating po yan ang panahon na magmakaawa kay Vice President Sara Duterte yan. Manghihingi ng suri ang mga yan. Sabihin nila trabaho lang. Pero ang Vice Presidente, alam na po niya kung sino-sino yung mga tao na yan na talagang sumira sa kanyang pagkatao. Ang akala nila, maluloko pa nila ang taong bayan. Ang akala nila, mapapaniwala pa nila ang taong bayan sa paninira nila kay Vice President Sara Duterte. Matalino po ang taong bayan. Hindi na po nakuha sa mga ganyan-ganyan. Hindi na po nakukuha dyan sa kung ano-ano mga pagbibintang laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit mga balita nga hindi na pinapaniwalaan sa mga mainstream media, pag nagbabalita, marami dyan
Alam nyo kung sino-sino yung mga yan na pag nagbabalita, kitang-kita na hindi po talaga patas, di ba? Pagkasiraan ng mga Duterte o kasiraan kay Vice President Sara Duterte, paulit-ulit nila yang ipopost, paulit-ulit nila yang ibabalita. Pero pag tungkol sa mga kabutihan o kagandahan na ginagawa ni BP Sara Duterte o magandang record si BP Sara Duterte, hindi nila yan ipopost. Hindi nila ipapakita yan. Magpapakita man, kapiranggot lang. Hindi kagaya ng mga post nila kapag kasiraan ni BP Sara Duterte. Tuloy-tuloy po ang post nila yan. Mula umaga hanggang hapon, kinabukasan, gabi. Tuloy-tuloy yan. Pero ang problema, hindi naniniwala ang taong bayan. Pinagtawanan lang po yung mga post nila dyan, yung mga binabalita nila laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang problema nila. Paano mo masisira ang isang tao na naglilingkod lamang ng tapat sa bayan at protektado ng taong bayan? At number 1 na po protekta, yung taas. Nakikita natin kung gaano po kabuting tao yan si BP Sara Duterte. Estudyante pa lang yan ayon sa kanyang kaklase. Matulungin na yan. Napaka matulungin. Ayun, pumunta na naman si BP Sara Duterte sa Tawi-Tawi. Ayun, halos mapaiyak-iyak yung tao, opisyal doon. Dahil tanging si BP Sara Duterte lang ang nakakarating sa kanilang lugar. Malayo na po yung Tawi-Tawi yan. Halos dulo na yan ng Pilipinas. Napuntahan pa rin ni BP Sara Duterte. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao doon na ang Vice Presidente, grabe po yung tulong para sa bayan. Kita niyo yan isipin yung maigi. Vice Presidente pa lang yan. Makikita nyo kung gaano kasipag magbigay ng tulong o magsitotoong serbisyo sa taong bayan. Makikita nyo na kaagad. Limitado lang po yung budget niya. Limitado, pero tingnan nyo kung gaano o gaano karami yung natulungan ng Vice President. Gaano karaming lugar ng mga sulok ng Pilipinas ang kanyang napupuntahan. Vice Presidente pa lang yan. At maliit lang yung budget na binigay sa kanila. Ano pa kaya kung magiging sunod na Pangulo ang Vice Presidente Inday Sara? Yung mga napupuntahan niya, nalalaman na niya na kung ano-anong mga pangangailangan sa mga lugar na yan. Alam na ni BP Sara Duterte yan. Kailangan lang na siya ay magiging sunod na Pangulo para mabalikan niya yung mga lugar na alam niya kung ano talaga ang pangangailangan para umangat yung mga lugar nila. Alam na ni BP Sara Duterte yan. Yung iba dyan, pakuya-kuya-kuy lang, di ba? Pero ang Vice Presidente, sinisiraan, pinapabagsak, pero nagsiservisyo pa rin. Tuloy-tuloy. Di ba? Pupunta sa mga sulok-sulok sa lugar ng Pilipinas na hindi napupuntahan ng mga iba-ibang politiko. Si BP Sara Duterte lang. Kaya pag nagiging Pangulo siya, sigurado yung mga tao o mga lugar na hindi naabot ng tulong o hindi masyado naabot ng tulong, baka prioridad na ni BP Sara Duterte. Kaya pagkakataon na po yan para sa mga lugar na sa mga malalayo na matutulungan kayo ng government. Yan, BP Sara po talaga ang pag-asa. Hindi nila kayang sirain, hindi nila kayang pabagsakin. Paano nga nila mapabagsak? Puro naman mga kasinungalingan yung ginagawa nila. Puro lamang pang ng social media yung mga puro ngaw-ngaw sa social media. Wala namang ebidensya. Puro gawa-gawa lang. Yung statement ni Madriaga ay sos, pinagtawanan lang ng sambayan ng Pilipino. Halatang halata na hindi totoo yung mga sinasabi. Halatang halata. Yung pa-picture-picture, oy, kahit saan pumunta si BP Sara Duterte, napakarami nagpapapicture sa kanyang tao, nagpapababati ng happy birthday. Wow, di ba? Kita nyo? Kung picture lang ang pag-uusapan, baka ilang milyon na mga tao ang mayroong picture kay BP Sara Duterte. At kung ilang daang Pilipino na ang nababati ng happy birthday ni BP Sara Duterte. Di ba? Mag-picture rin, wala yan. Pag politiko ka o kaya naman artista ka, talaga makikita mo dyan maraming mga taong may picture kasama sila. Di ba?
Pero si VP Sara Duterte, grabe, napaka rockstar po kahit saan pumunta. Picture rito, picture doon. Malayo pa lang sasalubungin na ng pa-picture, pa-selfie, di ba? Kung picture lang pag-usapan, ilang milyong Pilipino na ang may picture kasama si VP Sara Duterte. Di ba? Yung pagbabati ng happy birthday, ganyan. Paabot, ma'am, ano naman, pakibati naman. Babatiin ni VP Sara Duterte. Ganun siya kabait, ganun siya kabuting tao. Mahirap ka man, kung ano ka mang estado sa pamumuhay mo, pag lumapit ka sa kanya, entertain ka niya, makipaghalubilo sa'yo. Biruin mo, babati yan siya. Di ba? Ganun kabuti ang Vice Presidente. Kaya hindi nila mapabagsak o talagang masisira si Vice President Sara Duterte. Mabibigo lang po sila. Mabibigo. Dahil naman, ang kasinungalingan ay hindi po magtatagumpay kailanman. Hindi po talaga magtatagumpay yung mga kasinungalingan at may mga pansariling interest lang. Hindi po yan magtatagumpay. Hindi po talaga.